Yo! What is good? Welcome back to Josh on Point mga pare. So, ang pag-uusapan natin ngayon, kung bakit ang mga babae may pagkamanyak din, bro. Kaya ready ka na, hit mo na yung like button, share mo na rin, and let's go! Bad boy straight kala kill, ako 10 toes down. So, pare, before tayo mag-start, alam nyo na, mga perfumes natin, available sa Shopee at TikTok Shop. Pero by the time na nire-record ko tong video na to, pare, sold out na naman yung Seduce natin. Sabi ko sa inyo, mabilis lang mag-sold out to, pare. Hindi tumatagal ng isang buwan to. Hindi tumatagal ng isang buwan to. So, sold out na naman siya. Abangan nyo yung announcement natin kung kailan magre-restock. Pero yung foreplay and climax natin, available pa yan lahat, pare. Okay? Link nasa description. Okay, so sinend sa atin to ng isa nating tropa. Okay, sa Facebook, pare. So kung may mga problema kayo, pare, na gusto ninyo ng insight ko, gusto niyo ng tips, advice, send nyo lang sa Facebook, automatically gagawin natin content yan. Maliban na lang pag sinabi nyo na ayaw nyo. Pag ayaw ninyo, okay, sige. Okay, confidential naman yan. Wala, di ko papakita yung mga pangalan nyo dyan. Idol, baka pwede mag-ask sa'yo. Gusto ko lang din sana makontent mo to para ma-share ko din. Matagal na akong follower mo sa TikTok. Okay? Meron kasi akong ex na nasa ibang bansa. Actually, kailan lang kami nag-break. Kasi yung hinala ko sa kanya, tama pala talaga. Biruin mo, 15 days pa lang siya sa ibang bansa, biglang lumamig na. Okay? Bakit kaya? Madalas, pare, pag ang babae, pare, pagka nahiwalay sa'yo yan, lalo na pag nag-ibang bansa ka, nag-ibang bansa siya, pag mahal na mahal ka niyan, pare, maya't maya ang tawagan ninyo sa isa't isa. Okay? Kasi namimiss Namimiss yung isa't isa eh. So it makes sense, dahil mahal ka niyan, gusto ka niya laging kasama, tatawag-tawagan ka niyan. Okay? Tatawag-tawagan ka niyan, mag-aasay yan, ano ginagawa mo. Never kang makakaramdam ng lamig sa babaeng nahiwalay sa'yo. Lalo-lalo na nag-ibang bansa. Sobrang malungkot yan, lalo na pagkamahal niyo isa't isa. Diba? So, the fact na nag-15 days pa lang, pare, ang lamig na, may something na to. Okay? So, una, sinasabi ng instinct ko na may something na talaga. Pero, siya, tanggi ng tanggi, like madumi lang daw ako mag-isip. Okay, so gaslighting to, pare. Ito yung tinatawag natin na gaslighting, So, pagka may nararamdaman ka na, at kinukutuban ka na, pero ang inilalabas niya nasisira lang ulo mo o kung ano-ano lang pinag-iisip mo. Okay? Nag-break kami ng mga oras na yan, Pero nagkabalikan din kami after ilang weeks. Nagparamdam kasi ulit siya sa akin, ganon. Then last month lang, okay na kami nun. Akala ko na ikakapit ko pa yung pangarap naming dalawa nung nandito pa siya sa Pinas. Nasa UAE siya, then isa sa mga reactors niya sa FB na Arabo na curious ako. Sinubukan ko i-stalk. Ulitin ko, wala pa kaming proper breakup nito. Medyo bumalik lang sa panlalamig nung October, ganon. Then ayun na nga, pag-stalk ko dun sa Arabo, naka-my day siya sa Bali, mirror shot silang dalawa sa elevator, ganon. Diba? So, yun na nga yun, pare. Diba? Kasi ang babae nga, sabi nga natin, pag mahal ka niya, mamimiss ka niyan. Gustong-gusto niyan, magtawagan kayo, mag-chat-chat kayo lagi. Kasi, namimiss ka niya eh. Di ba yun na yun? Namimiss ka niya. Pero the fact na nanlamig agad siya in just a short period of time. Ibig sabihin, meron nang nagpapainit dyan, Brad. So, tama yung hinala ni tropa. Ito na, may pa-mirror shot na daw sila sa elevator. Gusto ko lang sabihin mo sa akin kahit alam ko naman anong tawag sa ganitong klase ng babae. 304. Diba? Sobrang sweet siya noon nung nandito pa yan sa Pinas. Tinapo niya lahat ng pangarap naming dalawa ng dahil lang nasilaw siya sa offer ng Arabo sa kanya. Nakaka-relate ako dito. Okay? Kasi yung heartbreak experience ko rin noon, para akong na-lost noon. Kasi sabi ko, bakit nangyari yun? Ang sweet-sweet niya sa akin. Tapos biglang
may kukuha ng attention niya ng ibang lalaki. So, nakakalos to. No? I understand this. Feel ko nga, hindi lang isang Arabo. Kasi kursunada din siya ng boss niya doon. Tapos, nakita ko sa WhatsApp niya, may story siya noon nakalagay, I miss you, Jay. Okay, so, nakalagay daw, I miss you, Jay, sa story niya sa WhatsApp. Single mom kasi yung naging partner ko. Again and again, single mom na naman. At name ng anak niya is JD. Bakit ka I miss you, Jay, kung pwede mo namang buuin ng JD, di ba? So, JD yung anak, pangalan ng anak ng babae, pero I miss you, Jay lang yung nasa story niya. So, nasabi ni Tropa, ang iniisip ni Tropa, baka yung Jay na yun ay ibang lalaki nga. Tapos, no, malaman ko, Juma pala yung name ng boss niya. Di ba? So, napag-connecta ni Tropa, I miss you, Jay. So, yung boss pala niya yun. Ayan yung unang hinala ko nung sa 15 days pa lang siya sa ibang bansa. Biruin mo pare, 15 days pa lang nandun yung babae. Diba? Halos wala pang, diba? 2 weeks, technically parang 2 weeks pa lang, dalawang lalaki kagad yung nakalink niya. This is not a woman, pare. Di ba tinatawag nila tayo? Di ba? Madalas nilang tawagin sa atin, you're not a man, you're just a boy. Di ba? So yung mga ganito, pare, this is not a woman, this is a 304. Okay, pero mo 15 days, dalawang lalaki kagad, gaano ka kakakate? Di ba, Brad? Now, pagkumpara natin, sige, sabihin ng mga tao dyan, lalaki rin naman nag-cheat. Di ba? Alam nyo ba kung anong katakot-takot na effort ang magagawa namin? Kung anong oras ang masasayang namin? Kung meron kaming dalawang babae sa loob ng 15 days. Diba? Gaano ka-effort ang gagawin namin dun para magkaroon kami ng babae dalawang babae para sa 15 days? Hindi yun madali. Kaya masasabi ko talaga na mas madali talagang mag-cheat ang babae, mga brad. Why? Because lumalapit lang sa kanila yung lalaki. Wala na silang gagawin. Diba? Wala silang gagawin. Hihintayin lang nila. Lalo na kung maganda ka na babae, mas madali ang mag-cheat sa kanila kumpara sa atin. Katakot-takot kung ano-anong pang-uuto pa ang gagawin natin. Katakot-takot na dates pa para lang magustuhan tayo ng babae. Pero sila, naghihintay na lang sila. Reality yan eh. Diba? Reality yan. Then now, yung nahuli ko na reactors niya sa FB is bago na niya siguro to. Then dun kami nag-break. Nagtuluyang gawa ng nahuli ko. Ang masakit pa nun, sagot niya lang sa akin, hayaan mo na kami, wag mo na kaming guluhin. So after mong maparanoid, mag-alala, ito lang ang sasabihin niya sa'yo, hayaan mo na kami, wag mo na kaming guluhin. Diba? Walang Joe, ang kapal, alam mo yun, nakakabat, lalo pa na sa ibang bansa, Brad, no? Sobrang hirap na ito, pare, no? Sobrang, kung wala kang mapaglalabasan ng sama ng loob, mababaliw ka dito. Biro mo nasa ibang bansa yung jowa mo, minahal mo nandito, nalalaki sa ibang bansa, may imagine mo anong ginagawa sa kanya. No? Napipicture mo agad na i-imagine. Kasi ganun tayong mga lalaki, mahilig tayong mag-imagine eh. Diba? Na-imagine mo na binibira siya. Wala kang magawa, wala kang magawa kasi magkaibang bansa kayo. Di ba, pare? Gusto ko lang sabihin mo, idol, anong matatawag sa ganitong babae? 304. Okay? 304 yung mga ganitong babae, Brad. Di ba? Ang hirap eh. Di ba? Kahit saan ka mapunta, basta long distance relationship. Pag lalaki ang nag-ibang bansa, babae naiwan dito. Yung babae, ginagastos yung pera ng asawa, na lalaki. Di ba? Madalas yan. Oh. Babae naman na nag-ibang bansa, nagjojowa doon yung ano. Kaya, lagi kong paninindigan ko yung sinasabi ko na ang LDR, ang long distance relationship, walang kakwenta-kwentang relationship. Okay mga pare, walang kakwenta-kwenta talaga yan. May nag-work na LDR pero kukunti lang yun. Bibihira yun. Swerte mo talaga pag yung babae sobrang loyal sa'yo sa LDR. Pero minsan nga, hindi lang nalalaman ng lalaki yung ginagawa ng babae. Diba? Patay mali siya lang siya. Kumbaga, idinidedma niya lang yung mga signs pero dahil
Okay naman si girl pag umuwi si lalaki, di ba? Pero hindi niya alam. Pero sa akin pare, di bali na. Kung ako ang magkakaroon ng setup na LDR, kung sakali man na umalis ako o umalis man yung esmi ko, count para sa akin, itatanim ko na sa utak ko, this is counted as wala na. Okay? Kasi kaysa sa mag-hope ka na, uy, this is gonna work. Diba? Pero at the end of the day, nabenga doon, tinira doon. Diba? Mas worse, baka mabuntis pa doon. Diba? Kasi, yun na nga yung pinag-uusapan natin dito eh. Diba? Isang argument is, ang paglalaki pagka nag-cheat, tumitira lang, tumitikim lang, tapos iniiwan lang din yung tinitira. Pero ang babae, pagka tumira ng iba, nai-inlove sila, kaya iiwan ka nila. Ayan no? Sabi niya rito, hayaan mo na kami. Nung tinira na siya ng ibang lalaki, hayaan mo na kami, wag mo na kaming guluhin. Yun yung sinabi sa kanya. Diba? Samantalang pag lalaki, tumira ng babae, ng ibang babae, diba? Ang sasabihin niya yung, wag mo na kaming guluhin, masaya kami. Saan sasabihin ng lalaki yun? Doon sa main chick o doon sa tinira niya lang? Doon sa tinira niya lang, doon niya sasabihin yun, wag mo na kaming guluhin. Diba? Again, cheating is, both are bad, pero kung titignan mo siya logically, diba? Mas masahol yung mag-cheat babae. Nai-in-love eh. Di ba? Biruin mo si tropa, pumatol na sa single mom. Okay? Kahit alam niya na red flag ang single mom, minahal niya yung babae. Okay? Nag-risk siya. Hindi siya naniwala. Oh. Ngayon, nag-ibang bansa yung babae, biglang tataiyan pa siya sa ulo. Di ba? Nilunok mo na nga yung pride mo, lulukohin ka pa. Diba? Bibenjol pa ng iba doon. Tapos sasabihin sa'yo, after mong lunukin yung pride mo, ligawan yung single mom, patulan yung single mom, bigla nga sasabihin sa'yo, wag mo na kaming guluhin dito, masaya na kami. It's heartbreaking, pare. Nakaka-lost yun. Diba? Kasi sasabihin, ang iisipin mo, teka, akala ko ba magmahal ako ng single mom, maging okay ako. Hindi ko papansinin yung sinasabi ng ibang lalaki, mamahalin ko siya. Tapos biglang gaganunin ka. Diba? Parang, alam mo yun, nakaka-lost. Diba? Nakaka-lost, pare. Pare, doon sa nag-send ng message na yun, masasabi ko sa'yo, you have no choice but to be strong and move on. Okay? You have to move on. Kailangan mong ialis yung isip mo sa nangyari na yan. Okay? Kailangan mong alisin yan. Ayokong tambayan mo yan. Wag na wag mong tatambayan yan kasi mababaliw ka. Kung may pera ka dyan, mag-enroll ka sa kung ano-anong mga bagong bagay. Gym, motor, bumili ka, big bike, kung may pera. Di ba? Importante lang para lang malis yung pag-iisip mo dyan sa nangyari na yan. Kasi I'm sure, masakit yan. Masakit talaga yan. So again, ano bang makukuha natin sa kwento na to? Ano bang mapupulot natin? Unang-una pare, LDR is 50-50. Okay? LDR si 50-50. Kung mag-LDR kayo, you have to think, kailangan mo nang itanim sa isip mo na hindi mag-work to. Kung mag-work, okay, good, masaya ako. Pero kung hindi, at least expected mo na. Okay? And number 2, ano pang lesson naman natin? Girls are not angels. Okay? Kaya tigilan nyo na yung mga simp pa rin dyan na nanonood ng video ko. Don't treat them like an angel. Dahil ito ang mga pwede nilang gawin, mga pare. Okay? Treat them as humans lang. Okay? Huwag nyo silang ipander kasi hindi mga perpekto yung mga yan. Dahil sa modern feminism, masyadong pinalaki yung mga ulo niya na akala nila perpekto sila. Pero ito ang katotohanan. Lalaki, babae, malakas mag-cheat. Walang inosente. Yeah, that's it mga pare. Thank you so much for watching. Leave a comment down below. Ano masasabi nyo sa mga ganitong klaseng senaryo? Nag-LDR na ba kayo? Nag-work ba? Or nag-try kayo nag-LDR at hindi nag-work? Patingin ako ng mga comments ninyo pare. Okay? So yeah, that's it for me pare. Don't forget to subscribe. Hit the bell para notify kayo sa mga bago nating videos. Once again, this is Josh on Point. See you next time. Sa iba bro, no? Available lahat to. Yung perfume natin, lahat ng fragrance natin bro, Shopee.
Yeah, that's it for me guys. This is Joshua Point. See you next time.